Kanina pa tayo nagbiyahe. May dragging, no? Hindi lang, slight lang, slight. Hindi naman siya yung totally talaga na taas mag-drag. Napakaganda kasi na pag kayo overtake mo siya, hindi ka mabibitin. Ayan, oh. Oh, tapos ang preno pa is napaka-swabe. Isa pa napansin ko dito mga kapatid, naka-headlight ako ngayon. Napakataas nung kanyang low beam. Buga niya ng ilaw, medyo mataas. So siguro may adjustment naman yan dyan. Hindi lang natin clarify. Matagtag talaga yung harapan. Unang-una natin dyan i-check, no? Sa pagka halimbawa kukuha kayo is kailangan yung ma-check yung tire pressure. So napaka-relax lang ng kanyang manibela. Try ko nga muna yung shock niya sa harap. So maganda naman ang laro pala ng shock niya. So possible matigas lang ang gulong, no? So, ganda ng ilaw. Alright mga kapatid, tayo ay bibiyahe papuntang kabilang branch sa Parañaque para kumuha ng bagong unit na Easy Ride na 125 yung FI. So tatry natin mamaya kung gaano kaganda o kung gaano ka smooth yung motor na yun, no? Malaman natin. Dito pa lang kami sa Better Living Trap. Okay, paliko na tayo ng front. Yan, dito na tayo sa front. Yan. Parang mabilis pala ako mag-drive. Bagal-bagalan lang natin. Bagalan lang pala natin, hapon na. Yan, dito na tayo sa may Malacanang Village, Pure Gold, Rimanville. May malakas dito sa likod, Honda Click. One way pa din pa City Hall. So dili tayo pa rin sa kabilang banger. Jay di banger. Mamaya ganito rin patakbo. No problem. Alright, nakaligtas na tayo sa City Hall. Bako dito sa daan ng sikreto. Init. Nabutan ba tayo ng stoplight? Andiyan na motor star sa unahan. Paliko na lang. My goodness. You know, paliko lang ako dito eh. Kakasya ba tayo? Baba muna. Kung kakasyahin natin. Kasya pala eh. Here we are. Kukuha kami ng unit dito. 125 na FI. Hindi ko lang alam kung anong kulay. Kulay orange pala sa amin. To kulay orange. Matetesting na natin itong pag-drive nito. Okay, ito na. Try naman natin yung charging port kasi naka-charge tong aking camera. Charge natin. Tingnan natin kung gagana. Uy. Okay, nagcha-charge. So, let's go. Paandar tayo. Pangit sa side mirror. Kaya saka na lang yung gagamit. Dito kami, thank you.
Let's go, let's go. Okay, let's go. Maiksi lang yung charger ko, pero goods naman. Iikot tayo dito para sa kabilang daan tayo, sa kabilang daan. So ito mga kapatid, nakakapanibago lang ano, ang baba kasi, tapos naka ano yung itong headlight niya, para nakaangat. So hindi ako komportable, pero napakaganda nung kanyang makina, napaka-responsive. Kaunting pihit mo lang din talaga is aandar na siya, no, mas matulin. Pero kung pag-uusapan sa responsive niya is okay naman. Kaunting pihit mo lang talaga sa throttle is talagang bibigyan ka rin ng lakas. Ayos, sulit to. Ano pa natin hanggang doon, titingnan natin kung maganda siya sa mga pa-curve. Ayan, ginamit ko yung ano, charger. Tabay muna tayo. Ayan, magpapagas pa yung kasama ko eh. So ano pala ito mga kapatid, nasa ano siya tumatakbo, 3,000. Ayan, 3,000 RPM. Saka siya umuusad. Ayan. Tatatry pa natin ito mamaya kung gaano kaganda yung sa banking natin dun sa mga kurbadahan. Ayan, nakakapanibago lang yung kanyang handling kasi nga unang-una ano siya, parang nakabaluktot, tapos ang laki talaga rito, nakakapanibago lang. Pero pag tumakbo naman okay na. Tapos ang baba lang, sayad na sayad yung paa ko. Parang ano lang ako, saktong paa, nakabaluktot pa yung paa ko. Tabayan na natin. Ayun, try na natin. Pero hindi tayo pwede magpatakbo ng matulin dito mga kapatid, kasi underbike din pa naman. Pero tulin talaga, ganda. Napaka-smooth. Lakas pa ng preno. Kahit sabihin natin na ano siya, brake shoe, pero napakalakas pa rin ang kanyang preno. Ayan o, napaka-responsive. Nga pala mga kapatid, hindi gumagana speedometer natin kasi tinatanggal ito kasi transfer lang na itong unit talaga na to. Transfer lang natin. Lakas ng preno. Try tayo dito, liliko tayo, dami naglilikuan. At nga pala mga kapatid, isa pala sa napansin ko dito, no, is medyo matagtag yung harap at likod niya. So hindi ko lang din sure kung ito ay medyo matigas lang ang gulong, kailangan lang buhasan ng hangin o ano. Malaman natin to, parang hindi ako nagbabounce kasi sa likod eh. Kasi kung matigas ang gulong is possible magbabounce naman ako, pero kapag tumatakbo kasi nalulubak, parang matagtag lang siya. So sa akin kasi is nasa 65 to 70 kilos lang ako, kaya siguro ganun din siya, medyo magaan din siguro ako, ano. Baka responsive talaga dito, nakakatuwa. Kaunting pihit mo lang sa gas eh, talaga ang itatakbo ka rin. Ayun o. Hindi ko pa sure kung ano panggilid nito. Mas maigi talaga, ma-check din natin yung panggilid, kung ano itsura ng panggilid nito. So napaka-relax lang ng kanyang manibela. Hindi ka rin mangangawit kasi sakto lang naman yung hawak, handling natin. Kaya para sa parte sa akin, ewan ko lang sa ibang makakagamit nito, kung magiging komportable rin sila. Tapos ang tuhod ko is halos malapit na pumantay din dito sa ano, no, sa lagayan ng charging port o sa kanyang flares dito sa harap. Malapit na sa manibela, so kulang na isang dangkal yung distansya ng aking tuhod. Pero okay lang kasi hindi naman sasabit, kasi malawak naman ang ano niya, space. Okay to mga kapatid sa pangsingit-singit, yan, di ba? Tapos sa pang-daily use natin, siguro pag long drive pwede rin, mas maganda siguro kung masusubukan natin talaga yung malayo yung biyahe natin.
Ayan, ano talaga siya, matagtag talaga yung harapan. Kahit sabihin natin nasa pantay tayo, kagaya nito, halos yanig yung kamay ko at saka yung likod ko sa ano pag nadadaan ako sa lubak. So hindi ko sure kung matagtag talaga mga kapatid, or dadaan ko sa lubak, sakit sa kung matigas ang shock. So yun ang unang-una natin dyan i-check, no? Sa pagka halimbawa kukuha kayo is kailangan yung ma-check yung tire pressure, kung ilan ba yung hangin niya, kung mababawasan. Kasi kagaya ng mga unang lumabas na 150 Fi, 150Q is yung nangyari dito ay yung hangin, no, matagtag. Pero yung iba nagpalit pa rin talaga ng shock sa panlikod, kasi totoo naman na matagtag din siya. Pero ito sa ngayon, isa pa, kahit nasa medyo tayong kalsada tuwid pantay, is parang kanina pa tayo nagbiyahe, pero hindi naman siya ganoon na dragging talaga yung nararamdaman natin pag medyo matagal na. Ito yung kaunti lang, slight lang, slight. Pero sa lang naman, kung halimbawa dadahan-dahanin mo lang ang pagpiga ng throttle mo, no? Pero kung bibiglayin mo siya, wala kang mararamdamang ganun. Dadahan-dahanin mo, meron siya pero slight, gaya ng sinabi ko. Hindi naman siya in totally talaga na malakas mag-drag. Isa pa napansin ko dito mga kapatid, naka-headlight ako ngayon, parang napakataas nung kanyang low beam, no? So pag-aaralan pa rin natin ito kung paano siya ma-adjust, kasi parang silaw na rin yung mga kasalubong natin or yung matatapatan ng ilaw, no? Kung halimbawa man na tayo ay nagbibiyaya halimbawa sa gabi, kaya sa araw man makikita pa rin natin yan kung mataas talaga o mababa yung ilaw. Pero sa akin kasi, ayan, may papansin nyo sa bag ni ate is halos nasa taas na, no? Taas ng upuan na, so hanggang bewang palagpas yung ilaw nito. So siguro dahil sa ito ay nasa taas din ng kanyang headlight, kaya ganoon din siguro yung pinakabuga niya ng ilaw, medyo mataas. So siguro may adjustment naman yan dyan, hindi lang natin clarify kung saan banda. At malalaman din po natin yon, o malalaman nyo rin po pagka na-vlog na uli natin kung saan may adjustment siya. Ayan, try natin dito sa paliko-liko. Pero hindi tayo makakaliko ng mabilisan, yung tama, sakto lang. So okay lang siya mga kapatid, sakto lang sa tuhod talaga natin. Maganda lang siya. Nga lang, ayun ang taas ng ilaw ko. Tingnan nyo, nasa na ng kotse. Lalo pag hinay pa natin yan, mas mataas pa. Pansinin nyo, ayan hanggang sa logo ng Mitsubishi abot. So ang taas yan. Tingnan natin yung overtake natin dito. Mag-overtake tayo para makita natin yung pakita ko sa inyo yung response. Napakaganda kasi na pag kayo overtake mo siya, hindi ka mabibitin. Ayan tapos ang preno pa is napaka-swabe, napaka-smooth. Yung preno mo lang sa likod, kahit di ka mag-alalay sa harap, is talagang sasabit at magpipreno talaga siya. Isa pa sa pinakamaganda nito mga kapatid, napakatahimik lang ng makina nito. Bibitawan mo siya, halos di mo maririnig. At wala rin siyang masyadong sa makina, ang hinig. Kasi hindi kagaya sa ibang motor, kapag nakaminor is malakas ang hinig o ngatal ng manibela, no? Ito halos wala lang. Kahit sa side mirror mo, hindi mo mapapansin din talaga na umaandar siya. Kung halimbawa, smooth lang talaga siya mga kapatid. Ang ko lang talaga rito is yung kanyang tagtag. So kanina pa ako na pag may lubak, matagtag. Ayan, dito tayo sa kaluwagan. Kaso nga lang, dahil lubak, baka-responsive talaga ng takbo nito. Ano kaya mayroon sa panggilid nito at ang ganda ng response niya. Tapos yung kanyang preno, parang kala mo yung branded, mapapansin nyo yung mga branded, di ba, na
mga kagaya ng Mio, Honda na ang preno napakasaswabe preno, kahit kaunting pisil mo lang, kahit naka ano siya, kahit naka brake drum is sulit, tsaka smooth, makapit talaga. Aray ko, ang tagtag. Yan. Pag may lupak talaga, magdandahan ka eh. So check natin pagdating doon sa office kung ano nga ba yung hangin niya, kung matigas o hindi. Laruin natin yung shock. Lapit na tayo makarating. Ayan, try naman natin dito sa traffic. Tingnan natin ang smooth lang. Ayan, smooth lang. Huwag ganitong traffic. Bagay na bagay talaga ito mga kapatid sa babae. At saka dun sa mga ano rin, sa mga lalaki na gusto talaga na relax lang din mag-drive, is ito po yung para sa iyo talaga, no? Na maganda rin naman siya. Magandang gamitin pang daily use, pang trabaho. Siyempre pang long drive po pwede rin. Unang-una 125, tapos FI is matipid siya sa gas. Sigurado yan. So wala pa rin sa atin nag-update ng ganito kasi wala pa rin naman tayo nare-release dito sa atin. So possible ito pa lang unit na to makapag-update sa atin kung halimbawa na ma-release na natin to. So ito na kami sa office mga kapatid. Iakyat ko muna, check natin yung shock nito kung gaano kaganda. Okay, akyat natin. Nanginginig pa habang paakyat. So try ko nga muna yung shock niya sa harap. So maganda naman ang laro pala ng shock niya. So possible matigas lang ang gulong, no? Babawas tayo ng hangin once na tayo ay mag-release nito. So yun nga kasi ang napansin ko doon is yung tagtag niya talaga. So okay mga kapatid, thank you. Tabayanan nyo lang yung iba nating update dito sa unit na to. Maraming salamat mga kapatid.